Sir Abraham, magandang hapon po sa inyo. Ano po sir yung trabaho ninyo, sir? Ako po ngayon ay isang sales agent po. Hindi naman kayo sir related sir sa Estrella Real Estate, hindi kayo sa kanilang sales agent. Hindi po, hindi. So isa kayong buyer nila, sir? Buyer po nila. Buyer po. Ano po ba sir yung background nitong Estrella Real Estate, sir? At paano niyo sir nakita yung lupa at paano niyo sir nakatransaction? Nakita ko po ang Estrella online po sa Facebook. Nag-assist sa akin doon ay nagngangalang Roxanne Ligad Dolyaga na ang pangalan niya doon sa social media ay Annie Kali. In-assessment niya po ako sa foreclosed unit na nagustuhan ko dito sa may El Pueblo subdivision. Then, nakapag-down ako, 70,000. True pag-ibig daw po yun. And then, tapos, within 3 months, pwede na akong makalipat doon. Okay, kailan kayo sir nag-start yung transaction sir ng Estrella? December 20, nag-down payment po ako sa kanila. Okay, so dapat sir, dapat nung March this year nakalipat na kayo. Yan, opo. So, nung makita ko yung bahay, nag-request ako ng change unit. Okay. Then, nag-change unit ako, doon na nagpahirapan. Umabot na ng May. Talagang hindi na kami nagkaroon ng turnover ng bahay. Nawala na sila. Kahit sa GC namin, hindi na rin sila intact doon sa GC namin. So, sir, nung down payment kayo, sir, may resibo ba? Meron po kaming resibo na ibinigay katulad ng mga kasama ko rin. Opo. May in-issue po ba sila, sir, like OR or anything na proof Yes, na meron din? po, sir, na MOA na binigay sa amin. Tapos, sir, dapat yung turnover sa March. Nung una ni sir nakita yung original unit, di ba? Bago kayo, sir, nagpalipat ng unit. Yes po. Nakita nyo? Nagkaroon kami ng tripping. Okay. Bago yung down payment. Okay naman, nakita ko yung unit. Okay. Then, doon ako na-approve. Meron akong, binigay na true message nila na approve daw ako doon. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jenaline, Ma'am Margaret, and sa inyo pong lahat nga nasa video call ngayon. Ano po yung mga na-encounter ninyong problem or issues po with them? Nangangako po sila na may bibigay nila yung bahay ng 2 to 3 months. Jenaline? Tapos, magda-down po kami ng 70,000. After po mag-down, hindi na po sila magko-contact. Parang hindi na po sila interesado. Tapos, kami na po yung habol ng habol sa kanila hanggang sa yung office po nila dito sa Kabuyaw. Sabi ng may-ari na inuupahan, bigla daw po silang umalis ng madaling araw. Tapos kinokontak namin po sila by messenger, tapos hindi na po sila interesado sa amin. Sabi daw ibibiding hanggang po yung 2 to 3 months. Umabot isang taon na po ngayong January 29 po. Tapos sabi po nila hindi naman daw po sila makukulong kasi nalaman na namin lately na may mga warrant. Sabi nila wala naman daw pong nakakapagpakulong sa kanila. Pero ang dami po naming complainant. Bali, originally po, 27 po kaming lahat. Yung iba po, hindi pa nakakapagpasa ng mga nila resibo. So, meaning admitted sila nga may katiwalian silang ginagawa. Ngunit hindi pa lang sila nakukulong. Yes po. Okay, baka may first time for everything naman eh. Paano po ba bakit ibibiding pa yung lupa? Kasi di ba binibenta na nga eh. Bakit pa ibibiding? Ano po yun? Bali, yung mga foreclose po sa Pag-ibig, nagpapangga po sila na may kakilala daw po sila sa loob. Tapos, sigurado daw po na mananalo daw po kami sa bidding. Ganito po, nung pumunta po ako sa Pag-ibig, nagtanong-tanong po ako doon. Hindi naman daw po nila allowed yung ganon. May naririnig daw po silang mga modos na ganun nga po ang ginagawa, magpapanggap na sa Pag-ibig. Tapos, kukunin yung down payment. Pag nanalo naman, sumasali sila sa bidding po. Pag nanalo naman po sa bidding, yung 5% ban, binubulsa na po nila. Ganun po talaga yung ginagawa ng Okay, so basically mga talaga ganyan. medyo illegal talaga yung scheme na ginagawa nila. Pwede talaga yan sila makasuhan ng swindling under Article 315 po ng Revised Penal Code. Ang estafa by false pretense kasi pinaniniwala nila nga may power sila para po marig yung bidding at saka yung mapapanalo. And also, kumuha siya ng pera ninyo nga may promisa sila nga ilipat yung property and everything pero tinakbo yung pera. Basically, that's swindling or estafa.
sabi niya hindi sila nakukulong. But actually makukulong sila kasi the crime is under revised penal code. And since dami po siyang biktima, I think I heard kanina 27 or more. Opo. No, for every Opo. individual nga na-scam nila o na-swindle nila, that's one count. So kung i-pile up yan, ay, baka talaga abutin to ng more than 10 years of imprisonment, 10 to 20, plus of course penalty and fine. And kung ano man yung binayad ninyo sa ila, sir, may babalik po yun sa inyo. Kasi part din po pag magkaso tayo ng estapa sa kanila. Ngayon, gusto sana namin makuha din yung pahayag mismo ng Estrellas Real Estate Consultancy Services. We are reaching out sa kanila para makuha yung panig nila and mapakinggan din sila and ma-explain yung side nila pero wala pang sumasagot eh. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Richard. Pwede po ba natin, sir, ma-check, sir, kung ano itong status ng Estrellas Real Estate? Kung talagang license ba sila, legit, or baka may record na sila previously, sir, ng mga staff or swindling o kung anumang kaso laban sa kanila? About po dyan sa El Pueblo, I have to check the records po. Pero ang isa po magandang pwedeng gawin po dyan, antayin po ang aming pong certification, if ever, na pwede pong ibigay ng aming departamento para po ma-check sa aming records kung talaga po yan ay mayroong license to sell and karampatang mga permits pa po. Although, sa initial po namin na pag-check po sa office, yung Estrella Realty Consultancy Services ay wala pong karampatang license to sell po sa amin and wala din pong nakaregister na proyekto under that name. Pero still po, mas maganda makapag-issue po kami ng certification to that effect para naman po may basihan tayong legal sa pagsabi na yan ay wala or kung meron man po. Ayon dito sa mga kasama ko sa GC, natiyak nila na yung mga papel na naka-display doon sa dati nilang mga offices, talagang hindi legit Natiyak na nung mga kasama ko, fabricated siya. Okay. Another kaso yan, sir, kasi may falsification of public document. For example, gin-fabricate nila yung license nila from Opo. DHSUD or gin-fabricate man nila yung permit nila from Opo. mayor's permit, mga ganyan. That's falsification of public documents. Mabigat yung kaso yan, sir. Ang tanong ko lang din po, totoo ba na minsan tinanong ko to sa may-ari, yung CEO, yung Marisa de los Reyes. No? Okay. Naitanong ko ito sa kanya nung minsan nag-usap kami nung May 1 na personal, nung okay pa yung Santa Maria, Bulacan offices nila. Sabi ko, bakit iba ang pangalan ng Estrella mo dito sa Bulacan, consultancy services? Okay. Doon sa Laguna ay management services. Okay. Ang sagot niya, kasi iba ang BIR dito at ibang BIR sa Laguna. Sabi ko, ganun ba yun? Actually, baka siguro she's just trying, sir, nga mag-create confusion para maka-create siya ng mga scam. But technically, no, kung regarding BIR na mapag-usapan natin, kung naka-register po yung isang business name or say head office man dito sa Bulacan, kahit nag-create ka po ng another branch doon sa Laguna, we maintain the same company name, same TIN number, nag-iiba lang yan minsan yung RDO kung saan ka babae kasi branch office. But it doesn't mean nga kailangan palitan mo yung pangalan kung same business lang naman So, dyan pa lang medyo sketchy na yung ano niya. Para lang po sa kaalaman po ng mga netizens natin nga mag-ingat po sa itong Estrellas Real Estate Consultancy Services. Ang pangalan ng agent ay si Roxanne Liga Doliaga alias Anika Lee. Doon ko siya nakilala as Anika Lee. Attorney Richard, baka sir, pag-check ninyo sir na wala nga tong licensor to sell, sir, baka ano sir, pwede sir ma-sanction sir sa kay Estrella Real Estate, sir? Yes po. In fact po, kanina nagkaroon na po ng initial ng checking. Pero ipapasiguro ko po yan sa aming records po kung talagang meron or wala. Ngayon po, pag po ganyan na wala pong karampatang permits, mayroon na pong violation po yan din sa DSUD. Kasi po, meron tayong pinapatupad na batas po, yung Presidential Decree number 957 o ang tinatawag natin na Condominium and Subdivision Buyers Protective Decree. Yan po ay meron pong administratibong penalidad and meron din po yan na criminal aspect po. Isa pong abiso natin sa ating mga kababayan, basic lang po ang gawin po nila pag po sila ay binibentahan ng mga real estate properties or yes po, mga investment halimbawa sa subdivision, condominium, hanapin po agad kung meron silang lisensya galing po sa aming departamento po. Kung ngayon sila po ay duda pa rin, pwede po silang pumunta sa aming opisina, kahit saan man po sa mga regional offices, pwede po silang pumunta at magtanong. Pwede rin po silang tumingin sa aming website po para mag-check sa aming
nakapost sa website ng mga projects po na mayroong karampatang license to sell. Actually, lately lang din namin nalaman na itong Marisa at itong kanyang si Agent. Akira Oo. ay mayroong warrant. So yun ang lalong Anong warrant nila, sir? Ano ko nung kaso? At large, estafa eh. Estapa din. Opo, meron. So yun ang lalong nagtulak sa amin na kaya kami makarating dito. Okay. Actually, sir, ang maganda rin, sir, nga sasama po tayo, sir. Punta natin po, sir, yung DHSUD para po, sir, makapag-file po ng formal complaint laban dito sa Australia. Kasi kailanganin po yan, sir, ni na Attorney Richard Manila para po sampa po ng kaso for mga violation naman po, sir, ng Condominium Act or mga Subdivision Act po. And dito naman, sir, samahan po kayo namin sa PNP naman, sir, para po ma-formally file din, sir, yung complaint na estafa po, sir. Laban Opo, din po dito sa Australia Real Estate and sa kanilang may-ari and agent. Opo, Si Kira at Anika Lee. Anikal. Magandang hapon, Sir Jason. Ano na po ba, sir, yung update dito sa Australia Real Estate Consultancy Services? Ngayon po, nung sinamahan po namin siya sa Bright Homes Realty, ang sabi po ng Bright Homes, hindi daw po connected sa kanila itong si Marisa de los Reyes. Nasabihan din po namin itong si Sir Abraham Mina kay Marisa de los Reyes, kailangan po niya itong padalhan ng demand letter. Ang sasamahan po namin, sir, si Sir Abrahamina at saka mga iba pang complainant. Pumunta po dyan, sir, sa tanggapan ninyo. Kasama po yung team ng Wanted sa Radyo to monitor, sir, this case. And yung mga staff po ni Senator Raffy Tulfo para po, sir, makapag-formally file charges laban po dito sa Australia Real Estate for estafa, sir. Kasi yung ginagawa nila, pasok talaga, sir, sa krimen na estafa, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gaya po ng nasabi ni Atty. Jeto, sasamahan po namin kayo sa tanggapan po nila Master Sergeant Taniza. And gayon din po, sa tanggapan din po nila Atty. Manila ng DSUD. Opo. Mga ma'am and sir, yung mga kasama po natin sa video call, sasamahan po namin kayo, i-assist po namin kayo, huwag niyo po ibababa yung linya at kakausapin po kayo ng mga staff po namin. Salamat, sir, at magandang hapon po.